So welcome back ulit mga boss sa pinabagong video natin. So ngayon yung video natin hindi tayo nakaupo. Kasi ang gagawin ko ngayon is i-review ko ulit yung aking top load washing machine na LG. After sa loob ng isa't kalahating taon na paggamit, kung ano na nga ba, kumusta na ba, maganda ba yung performance niya pa rin, ano yung nabago sa kanya, at marirecommend ko ba talaga to yung washing machine na to. So ayun, start na natin. So meron kasing isang subscriber ko na nag-request na Boss Ricky, pa-review naman ng fully automatic washing machine mo after 1 year. Actually, isa't kalahating taon na siya. So i-review natin para kung marirecommend ko ba talaga to sa inyo, especially ngayong rainy season na. So, yun. So bali ito nga po pala mga boss yung binili kong fully automatic inverter na LG washing machine. Isa't kalahating taon ko na siyang ginagamit. So, dito i-review ko kung kumusta yung naging experience ko after ng 1 year, tapos kung anong nabago sa kanya, kung anong ayaw ko sa kanya, at kung ano yung nagustuhan ko sa kanya. So, honest review to. So, hindi to sponsor ni LG Kumbaga, ito talaga yung napili kong washing machine kasi una-una kaya ko siya nagustuhan kasi sobrang tipid niya sa kuryente. 200 watts lang po siya, FYI lang. So, ganun siya kababa yung wattage niya. So naglalaba ako sa loob ng isang linggo, naglalaba ako ng isang beses sa loob ng isang linggo. Pero sa isang beses na paglaba kong yon is nakakatatlong cycle ako. So meaning nakakatatlong salang ako dito sa washing machine. Kasi pag naglaba ako dito, nakasegregate po yan. So yung puti, yung dicolor, saka yung mga medyas ko sa kapantalon, yun pinagsasama-sama ko yun. Kasi hindi ko siya pwedeng pagsabay-sabayin kasi magkakaroon ng himulmol, mamaya maghalo-halo yung kulay niyan. So, ganun yung diskarte sa paglalaba. So, dapat magkahiwa-hiwala yan. Nakasegregate po yan actually. Yun yung tips ko pag gagamit ka ng top load fully automatic washing machine. So, yun, yung nagustuhan ko unang-una yung watts niya, ang baba. So, sobrang tipid nito sa kuryente actually. Hindi ko siya naramdaman na meron akong top load na tumaas yung kuryente ko. Sobrang baba lang. Actually, parang 300 pesos lang or 200 pesos lang yung nadagdag ko monthly sa paggamit nito. So, ayun. So, kung nakikita nyo, napakaganda niya pa. Ayan. So, siguro depende yan sa paggamit nyo saka sa pag-aalaga nyo sa washing machine. Sayang kasi hindi ko to nilalagay sa labas. So, nasa tabi siya dun sa may CR ko. Kaya ko siya nilagay dito kasi madilim dun sa CR ko. So dito ko siya para mas makita nyo. Ayun. So ayun. Ganun pa rin. Actually, ang ganda pa rin. Pati yung performance niya. So solid pa rin. So yung mga filter niya okay pa rin. Wala akong masabi. Tapos yung ikot niya ganun pa rin. Same na same yung ikot niya dun sa pagbili ko. Hanggang ngayon ganun pa rin siya. So kumbaga sulit na sulit yung pagbili ko nito. Yan. Ganun pa rin siya. Intact pa rin lahat yan. Yan. Ginagamit ko yan isang beses sa isang linggo pero 3 salang ako. Solid yan. Ayan. Mga ano niya. So dito yung pag-aalaga ko lang dito is hindi ko kailangan tumawag ng service para ipalinis to. So yung ginagawa ko dito is yung ano lang, yung tab clean ito. Tab clean lang yung ginagawa ko. So yung tab clean ginagawa ko twice a month ko siyang ginagawa, which is sabon lang naman yon. Tapos ita-tab clean mo na, which is umabot ng 2 hours siya. So yun lang yung ginagawa kong ano dito para maging matibay saka tumagal. Saka syempre sa paggamit ko paunggupit pala ako Sa paggamit ko hindi ko siya in-overload. Yun. Mabibigay kong tips sa inyo. Hindi ko siya in-overload, kumbaga sakto lang dapat dun sa capacity niya kasi pag na-overload yan, syempre mapupuwersa yung washing machine natin, no? So baka masira yung mga sensor niya. Pagka na-overload natin. So, tamang paggamit, tatagal yan. Tapos, ano pa? Ano pa ba? Yung ayaw ko naman sa kanya, eto. So, yung unang ayaw ko sa kanya, kung may option naman kayo na pagpipilian na kulay, wag yung kuhanin yung puti. Kung may gray or black, mas okay yon. Kasi ayaw ko ng puti. Eto, nanilaw siya. Pakita ko sa inyo. Naninilaw siya. Ayan, kung nakikita nyo, nanilaw na siya ditong part. Ayan naninilaw siya. Naninilaw siya. Ayun, naninilaw siya. Tingnan mo yung dito niya puting-puti pa sa baba. Ayan.
Puting-puti pa siya. Pero pagdating dito, naninilaw. Ayan. Naninilaw siya. Ayun yung ayaw ko sa kanya. Although wala namang effect yun sa paglalaba. Pero syempre, kung maarte kayo sa gamit nyo, naninilaw siya. Kahit nililinis ko yan after ko maglaba, nanilaw siya. Hindi ko sure kung bakit. Siguro dito sa part na to, naglalagay kasi ako ng chlorine. So yun, nanilaw siya. Pati yung mga ito niya, nanilaw po siya. So yun yung ayaw ko. Tapos yung sa paggamit ko nito na medyo matagal na, yung na-experience ko rin, yung gaya ng sabi ng iba, mabagal yung ikot ng washing machine na to. Oo, tama naman, talagang mabagal siya umikot. Pero alam mo kasi yung reason bakit mabagal yung ikot niya na. So 200 watts lang siya. Tapos hindi kasi kailangan natin ng sobrang bilis ng ikot sa pagdating sa washing machine. Kasi nga gaya ng sinabi ko sa previous vlog ko, nagbe-base to sa chemical solution saka sa oras. So meaning, mahina siya umikot pero matagal siya maglaba. Hindi siya gaya ng mga twin tab na sobrang bilis umikot pero konting oras lang siya maglaba. Tapos hindi naman kasi ganun karurumi yung mga ginagamit nating damit, 'di ba? Mga pangpasok lang, pang-opisina lang. So hindi natin kailangan ng sobrang lakas ng ikot. Ako hindi ko kailangan ng sobrang lakas ng ikot. Ang kailangan ko matipid sa kuryente saka matibay. Yun yung kailangan ko. Kasi yung laban niya okay naman eh. Kahit mahina siya umikot, nalalaban niya ng maayos yung damit ko. So wala akong problema pagdating doon. Tapos yung isa pa nating i-check dito, check natin yung hydraulic niya, yung pinto niya kung talagang gano'n pa rin. So pag binagsak ko to, so yun, okay pa rin siya. Dahan-dahan pa rin siya nagsasara. Yung purpose kasi nun para in case na ganito siya, nasagi nyo, tapos biglang mababagsak. So baka kasi mabasag. So yung hydraulic niya is intact pa rin, okay pa rin. So walang problema doon. Actually ginagawa ko tong imbakan ng mga damit ko eh. Dito ko nilalagay yung mga damit ko na gamit na, 'di ba? Diyan ko na. So double purpose siya, washing machine tapos imbakan, 'di ba? Ganun siya. So far mga boss, wala akong problema dito sa akin. Fully automatic washing machine na LG. So mare-recommend ko to sa inyo kasi sobrang ganda naman ng experience ko. Ang tipid pa niya sa kuryente. Tapos ang dali niyang gamitin kasi kukunti lang naman yung pindutan niya, 'di ba? So hindi ka mahirapang gamitin. Tapos napakatibay niya actually. Nandito lahat sa washing machine na to yung hinahanap ko. So kung bibili ka ngayon, lalo ngayong tag-ulan na, so mare-recommend ko tong LG na to kasi napakaganda niya, sobrang tipid pa sa kuryente. Kasi si inverter hanap natin, dun tayo sa matipid sa kuryente, di ba? So 10 out of 10 sa akin to. Walang kapuro problema dito. 7 kilos inverter, top load washing machine. So yun lang, kung may mga tanong kayo sa washing machine na to, so pwede kayo mag-comment dyan sa comment section. Kung may gusto rin kayong ipa-vlog sa akin regarding sa washing machine and then kung paano gamitin ng tama yung washing machine, so pwede kayo mag-comment dyan. So yun lang, sana nagustuhan yung video na to. Peace out.